O ngayon ho mga kababayan, naku may sinasabi po, may sinasabi mga Boss Chief Amuser, etong ano, okta, lamang ni VP Sara kay Robredo sa Presidential Preference Survey, lumiliit. Ano po ang ibig sabihin niyan mga bossing? Ayan hmm, mukhang naririnig po yung sigaw ng mamamayang Pilipino Ano po? Eto, delicates po talaga. Delicates po talaga ang kandidatura ng Vice Presidente sa 2028. Siya naman po ang pinakauna na naghayag po na tatakbo siya sa pagka-presidente. Ngayon mga kababayan, natural siya pa lang yung nandiyan no? Siya pa lang yung nandiyan. Mataas pa ang porsyento niyan dahil nga yung mga didis, yun. Wala pang pagpipiliang iba Pero the moment na nagsalita itong si Leni Robredo, sige, dahil po pinipilit ako ng mamamayang Pilipino na ako ay tumakbo magserbisyo sa publiko at tapos ang kanyang vice-presidente wala hong iba kundi ang ating presidente na si Bongbong Marcos. Yang sinasabi po na lumiliit na agwat mga kababayan o lumiliit na lamang ng vice-presidente kay Leni Robredo, mag-skyrocket po yan. Bigla pong uungusan yan mga kababayan. Maniwala ho kayo mga Boss Chief Amuser. Bakit? Kasi yung kay Sara Duterte, mga DDS na uto-uto na lang po ang naniniwala dyan. Yan na lang po ang mga napapaniwala nila. Di po ba? Sige nga ho, meron po ba kayong kakilala na kakamping na naniniwala na si Sara Duterte ay hindi guilty? Pihado ko lahat niyan, yung mga kakamping. Ang paniwala nila, si Sara Duterte ay guilty. Bakit? Ayaw magpaliwanag. Laging iwas po sa pagdepensa sa kanyang sarili. Sa atin pong mga sumusuporta sa gobyerno at kay Pangulong Bongbong Marcos, may tiwala po ba tayo dito kay Vice Presidente Inday Sara Duterte? Wala. Kasi nga, hindi natin nariringgan ng kanyang mga pagtatanggol para sa kanyang sarili. Hindi natin nariringgan ng kanyang mga pagdepensa para sa kanyang sarili. Puro po iwas. Puro po iwas. Kasi simple lang ho mga kababayan. Di ba Tina B? Simple lang po Kapag ka ikaw may ibubuga na pagtatanggol at dahilan or pag-atake doon sa issue mo, agad-agad yan, ipapaliwanag mo. Di ba, Wilfredo Sonyo, Sir Mark, talo na si Sara kay Madam Lenny. Ganyan o talaga mangyayari dyan. Yung mga paano-ano nila, yung mga pa-survey ho nila dati, mga Boss Chief Amuser, na kesyo daw po si Vice Presidente talagang umaalagwa na at si Pangulong Bongbong Marcos ay bagsak na bagsak daw po yung survey. Sino ba namang maniniwala doon? Ma'am Chris Rose, di ba? At Mabel Quinjo. Papaniwalaan mo ba yung tumataas yung ratings kasi ayaw magsalita, ayaw ipaliwanag yung mga confidential funds. Tumataas yung ratings kasi merong pinapabalik sa kanyang 73 million ang COA. Tumataas yung ratings kasi nagbabanta sa buhay ng Pangulo. Tapos si Pangulong Bongbong Marcos daw ay bumababa yung ratings mga kababayan. Ayon daw po dito sa mga DDS. Baliktad. Kung sino pa yung mga nagtatrabaho, siya yung bumababa ang ratings. Kung sino yung hindi nagtatrabaho, sila daw po yung pataas ang ratings. Nakikita po natin yung mga kakamping. Hindi naman po lahat. No? Salt AR Salter, hindi naman po lahat yung mga kakamping. Pero unti-unti po silang sumusuporta at nirerespeto po kung paano magtrabaho si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ano ang magiging epekto po niyan mga bossing? Pag umabot ng 2028 at itong dalawa na ito, nakita naman po natin maganda yung relasyon ng pagtatrabaho nila. Nakita natin na nasa naga si Pangulong Bongbong Marcos sumusuporta dun sa bayan ni Atty. Leni Robredo at gano'n naman din po ang taga-Naga. Na-appreciate po nila yung tulungan ng dalawa. Pag Bongbong Marcos nag-vice presidente, kung sino man ang kalaban niya sa vice presidente, ngal-ngal na po yun. Laglag na ho ang tukanon. Tapos naman, pag nag-presidente naman po si Atty. Leni Robredo at napush ng mga kakamping at napush natin, no? Wala na.
sino po boboto kay Sara Duterte at doon sa kanyang magiging kakampi? Di po ba? Ganyan yan. Natural ako, pagka naging tandem po ni Pangulong Bongbong Marcos, si Atty. Leni Robredo sa pagka-presidente, automatic iboboto ko si Leni. Dahil po pinagtiwalaan ng presidente ko. Oh, ganun din po, mga kababayan. Pagka si Leni ay tumakbo at ang katambal ay si Pangulong Bongbong Marcos, ano mangyayari? Natural, iboboto po ng mga kakamping si Pangulong Bongbong Marcos. Alam nga, iboto niya si Amy. O iboto niya si Binoy. O iboto niya kung si Chavit o kung sino ba, o si Marcoleta. Malabo po yun. Ano? Kaya po, yung mga DDS, paulit-ulit po na sinasabi nila, dinidiscourage po nila tayo na kain suka daw po tayo. Ano po? Yun yung sinasabi nila. Kain suka daw tayo. Hindi, wag kayong maniwala doon. No? Ang katotohanan po ay nagising tayo sa kawalangyaan ng mga Duterte. Kaya isinusuka natin sila. Nagising tayo doon sa mga Duterte na maraming itinatago. Sabi ni Salty R, may pabor ka na kay Ma'am Leni. Kahit wala pa siyang ginagawa, ang kabila, grabe ang kayod. Correct! O, di ba? Kasi nakikita ho natin, mga kababayan, na mas maayo. Kung pag-uusapan naman po natin, mga boss chipamusher, kung sino po dito sa dalawa, no? Kung pag-uusapan natin kung sino sa dalawa yung lutang, o yung lutang na lang po. Leo Glenn Tumala, sino po ang mas lutang sa dalawa, mga kababayan? Dati, isa po ako sa Bumabardagol kay Atty. Leni Robredo. Nandiyan po siya sa kakamping side. Di po ba? Nasa kakamping side siya at tayo ay nakipangulo. O ano naman, normal naman po normal naman po sa kampanyahan yung mga bardagulan po, mga kababayan. Ngayon, tapos na. Nung natapos, may nanalo na, sila huminto na din po sa pagbardagol kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinignan nila, chinek nila kung paano kikilos yung isang Bongbong Marcos. Napatunayan nila maganda ang kinikilos at ginagawa. Hindi kagaya ng mga Duterte, puro paninira po. Oh. Kaya po, unti-unti nilang nirespeto ang Pangulo. Kaya yung pag-join force po, mga kababayan, ng dalawang kulay, pink at pula, kinatatakutan po nila yan. Kabado po sila dyan, mga bossing. Bakit? Dahil yaan ang maaari at posible, no, na magpaguho o magpabagsak sa pangarap ng ating vice presidente, mga bossing.